So what's up mga koys? Welcome back sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. So kapapansin nyo, meron na naman tayo ditong DMX 125. So Series 1, napakatagal lang motor. Yung Series 1 to 2015, 2016. So almost ano na siya, 7 years, 8 years. So ngayon po, ang DMX natin is kanina ginawa natin. So nagpalit po tayo ng O-ring sa may camshaft. So meron na tayong video niyan. So hanapin nyo na lang po sa channel kung paano siya palitan ng O-ring. So hindi na po siya kailangan i-top overhaul. Dinudukot lang po siya dito, ano. So tapos nag-request si customer na i-tune up na rin yung motor kasi malagapit na. So paparinig ko sa inyo yung tunog ng motor. So kasi lahat hindi po nadaan sa adjustable clearance. Kahit mag-adjustable clearance, malagapit pa rin yung motor natin. Ano? At kagaya po rin sinabi ko po noong nakaraan, yung Logitech hindi po siya nakakapekto sa takbo ng motor. Medyo nakakayarta lang siya. So bago tayo magsimula, huwag niyo kalimutan mag-subscribe and hit nyo yung notification bell para lagi yung updated sa ating mga video kagaya nito. So tara mga koys, tirahin natin. So ito na mga koys yung DMX natin. So papantarin muna natin. So malamig pa yan, malamig. So kagaya sabi ko nung nakaraan, pag malamig yung motor, mahina pa yung Logitech. Pero ito, tinan nyo, kahit napakalamig na ng makina, buhay natin. So wala siyang push button, kakamayin ko na lang. Down. Parang click naman siya. So yun yung tunog ng motor niya. Kung rinig sa video. So malakas na yung kanyang Logitech kahit malamig pa yung makina. Tayo sa kabilang side. So ngayon, ang ating mga gagawin is buksan natin yung check natin yung kanyang valve clearance. Hindi tayo maunang mag-check. Tapos pa-unload ulit natin siya. Tapos ano ba yung posibleng maging dahilan kapag malagatik pa din yung DMX natin. Sabi ko sa inyo kung ano yung mga pwedeng maging problem. Kahit na adjustable clearance or kung maliit yung clearance nito, bakit siya malagatik? So tara, buksan muna natin. Kailangan top dead center. Masyado nang may timan lang is sunog na. Alright. So yun mga kuys, check muna natin yung kanyang valve clearance. Yan yung pinaka basic pag malagatik siya. So yung kanyang valve clearance. Okay. Kuha tayo ng filler gauge. So, filler gauge. So, yan mga kuys. Naka-top dead center na yung natin, stroke. So, check tayo ng, kita ba? 0.08 to, 0.08 mm. So standard po niya is 0.08. Yeah. So hindi na po kita yung ating filler gauge, hindi na basa, hindi na mabasa. Ayan o, 0.08 mm. So ito yung ating ipapansukat. Pag ito sobrang luwag, ibig sabihin malaki yung clearance niya. So, dito tayo magsimula sa exhaust. Ayan o, sobrang laki.
Sobrang laki. Yung kanyang exhaust. Intake. Oy, napakalaki din. Sobrang luwag. So yun yung ating unang gagawin. Mag-a-adjust muna tayo ng valve clearance. So possible itong motor ni Sir. Matagal na siyang hindi nakapag-adjust ng valve clearance. So yung oil circulation niya okay naman. Kasi kung mapapansin nyo, basang-basa yung kanyang rocker arm. Pati yung kanyang cover. No? So ibig sabihin, goods po yung kanyang oil circulation. Isa po yun sa inyong mga titingnan kapag yung TMX 125 is sobrang na yung Logitech oil circulation. So maaari ng yung rocker arm at saka yung kanyang push rod, napupudpud po yan. Ano? So ngayon, mag-adjust muna tayo ng valve clearance. So mga koys, adjust natin yung valve clearance po ng motor ni Sir. So yung ating po inalagay yung valve clearance is 0.06 mm. So yun po yung pinakasagad niya sa mga nagtatanong po. Ang standard po ng TMX 125 is 0.08 mm. Yun po yung nakalagay sa manual natin. So para malis po yung kanyang Logitech, yun po yung nilalagay ko ngayon. So pwede naman po siya kasi yung kanyang clearance is 0.08 mm plus or minus 0.02 mm. So yun po yung pinakasagad niya. Ano po? And then, isa pang tip, pag magbaklas po tayo ng cover po ng TMX, yung pong kanya pong cover, yung pinakalagayan po ng gasket, kailangan po, tuyo po lagi yan. So kailangan sobrang linis po yan. Kasi pag may naiwan po dyang oil, at ikinabit nyo na po siya, naipit, matik po magdilik po yan. Ano po? So kasama na po ito, yung gasket nya. So kailangan tuyuin po natin mabuti. And then yung surface po ng cylinder head. So yung pinaglalapatan po nito. So kailangan tuyo po siya. Wala po siyang oil na nakakapit. Ano po? So meron na tayong video ng pag-tune up, pag-adjust ng valve clearance, kung paano mag-top dead center. So pakihanap na lang po sa ating channel para po sa mga magko-comment. Lahat po yun nasa ating YouTube channel na. Search nyo na lang po, no? So kailangan nyo lang 10mm para sa tornilyo. And then ito, pliers, tang groove kung tawagin, para po dun sa naklit dito. And then 10mm na Allen wrench at saka 6mm. Tapos pillar gauge, pangontra, at saka 14mm na pang-ikot ng magneto. So takloban na natin and then mamaya papanda rin natin. Okay? A few moments later. So yun mga koys, nalagyan na natin siya ng 0.06 mm na clearance. Tapos ngayon papanda rin ulit natin. Okay? Wala siyang push button. Kakamayin ko ulit. So ito yun yung kanya andar ng makina ni Sir. Napakapino na. Wala na yung Logitech. So kanina, napakalamig pa ng makina, sobrang Logitech na. So yun po yung dahilan niya. Napakalaki po ng valve clearance. So yun nabanggit ko po kanina, kapag nag-adjust na kayo ng valve clearance, tapos ganun pa rin siyang ka-Logitech. So ano ba yung nagiging problema? Na possible po, tangos yung push rod natin. At yung ating timing gear na malaki, yung cam lobe niya, at yung cam follower. So yun po yung mga possible na nagkakaproblema. So yung cam follower, tangos na. Yung cam lobe niya, malalim na yung hukay. Kasama na yung timing gear natin. Kaya sobrang Logitech, hindi nawawala yung Logitech niya, no? So pag anong tangos na yung cam follower nyo, tsaka yung cam lobe nyo, hindi pa siya iingay ng ganyan pag bagong tune up. Hindi pa iingay yan. So pag ginamit siya ng matagal, mga ilang kilometro or ilang araw, yun na naman, bumabalik na naman yung Logitech niya. Hanggang sa mag-steady na siya, hindi na siya nawawala, kahit malamig na. Kasi nauubos yung ating cam follower at saka yung ating cam lobe. So ano po yung nagiging dahilan niyan, ba't nasisira yun? So syempre sa change oil po natin yan. Sa pag-change oil po natin, schedule po ng oil change. Pag sobrang tagal or tamad tayong mag-change oil, nagagasgas, nagbabakal sa bakal po yung mga natin. Although bakal sa bakal na yan, pero yung lubrication niya nagkukulang. Ano po? So yun lang.
Ayos na, napakatahimik na ng motor. Wala na siyang lagatik. So pag ganung sobrang malamig pa lang yung motor, sa umaga pa lang binuhin nyo, sobrang lagatik na, matik yun, malaki na yung clearance nun. So kailangan ipa-adjust nyo na. So yun na mga boys, ride safe.